pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 54, 11-14. O ikaw na nagdadalamhati na pinapaspas ng bagyo at hindi naaaliw, narito aking ilalagay ang iyong mga bato na may magagandang kulay at lalagyan ko ng mga sapiro ang iyong pundasyon at gagawin kong mga rubi ang iyong mga tore at mga karbungko ang iyong mga pintuan, at mahahalagang bato ang lahat mong mga pader. Lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon, at magiging malaki ang kasaganaan ng iyong mga anak. Sa katuwiran ay matatatag ka, ikaw ay malalayo sa pang-aapi, sapagkat ikaw ay hindi matatakot, at sa pagkasindak, sapagkat ito'y hindi lalapit sa iyo. Ang Panginoon ang magtuturo. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Ang kanyang salita ay katotohanan. Ginagamit niya ang kanyang salita upang tayo ay magsisi, tumalikod sa kasalanan, at sumampalataya sa kanya. Itinuturo niya sa atin ang daan tungo sa kaligtasan. At hindi lamang tayo ang kanyang tinuturuan. Sinabi ng Diyos, lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon. Tayo at ang ating sambahayan ay tinuturuan niya na lumapit at manalig kay Jesus upang tayo ay maligtas, magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Awit 119, 9-12. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanyang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Sanayin ang mga anak. Tayong mga magulang ay ginagamit ng Diyos na tagapagturo ng kanyang aral sa ating mga anak. Sanayin natin sila na manalig at hanapin ang Diyos, magkahilig sa Kanya at sa pakikinig ng Kanyang salita. Kapag hinanap nila ang Diyos ng kanilang buong puso, ay matatagpuan nila siya. Iingatan nila ang Kanyang salita sa kanilang puso, kaya't mapapanatili nilang dalisay ang kanilang daan, hindi sila maliligaw sa mga utos ng Diyos, at makaiiwas na magkasala. Hebreyo 8:10-12. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang resulta ng pagtuturo ng Diyos. May pakinabang sa pagtuturo ng tao. Ngunit kung ang aral nila ay hindi mula sa Diyos, ang itinuturo nila ay karunungan lamang nila bilang tao. Ang itinuturo ng Diyos ay ang kanyang karunungan. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita para sa lahat, mula sa pinakahabak hanggang sa pinakadakila. Ang tumanggap ng karunungang mula sa Diyos
ay nakakakilala sa Kanya at sa Kanyang anak. Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na Kanyang isinugo. Mateo 16:13-17. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Philipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, "Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag dito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit." Diyos ang nagturo kay Pedro. Ang natutuhan ng mga alagad mula sa mga tao ay pagkakilala kay Jesus na siya raw ay si Juan na tagapagbautismo o si Elias, Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit may itinuro ang Diyos Ama kay Simon Pedro. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang katotohanan ito ay pumasok sa puso ni Pedro at ipinahayag ng kanyang bibig. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya na ang ipinahayag niya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa kanyang Ama na nasa langit. Pinalalapit tayo ng Ama sa kanyang anak. Tayo ay tinuturuan ng Diyos Ama na makilala siya at ang kanyang anak. Sinabi ni Jesus sa Ama, "Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo." Ang Ama ang gumawa upang tayo ay lumapit kay Jesus. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin.
Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo, kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.